Magandang araw sa inyong lahat mga ka-TH. Ito na naman po ang inyong Bro Alexander. At ang pag-uusapan natin ngayong araw ay ang magandang paraan at teknik para sa paghahanap ng mga giveaway sa ating mga treasure site o kaya sa mga ganitong area na may malalaking load or kagaya ng mga malaliman na tunnel at mga imperial site na kagaya nito mga ka-TH. Okay, tara mga ka-TH at pag-usapan natin yan. Okay mga ka-TH, at umpisahan na natin ang pag-share sa inyo ng kaalaman sa paghanap ng giveaway. Okay, so dito mga ka-TH ay makikita natin na mayroong waterfalls mga ka-TH. At dyan may bato na binabagsakan ng tubig. Okay. So dito sa area na to mga ka-TH ay isa itong imperial site at napakalalim po ng tunnel dito mga ka-TH. Ito pong batong ito mga ka-TH ay nasa harapan ng isang tunnel mga ka-TH. Kaya mga ka-TH so kapag ganito mga ka-TH, ang style talaga dito sa paghahanap ng deposito mga ka-TH kagaya ng nito ay dito lang po mga ka-TH sa harapan ng ng tunnel kailangan nyo lang talagang masusing pag-aralan ang mga nandito sa harapan ng tunnel, kasi dito nila inilalagay mga ka-TH yung mga giveaway nila. At wala po dyan sa may loob, kasi dyan sa loob ng tunnel mga ka-TH, dyan ay malalim na ang pinaglagyan ng deposito dyan mga ka-TH. At talagang 100 feet ang tatahakin mo dyan bago mo maabot ang deposito. Kaya dito mga ka-TH, sa paghahanap ng mga giveaway sa area na ganito, ay dito lamang po tayo sa harapan ng isang tunnel at mayroon ditong waterfalls na bumabagsak. Kaya yun po ang perfect spot talaga mga ka-TH. Okay, so gawin lang natin mga ka-TH ay i-analyze lang natin yung mga nakikita natin dito sa labas mga ka-TH. Kagaya na lamang nitong batong ito mga ka-TH na nakikita nyong binabagsakan po ng tubig. So ito mga ka-TH ay sadyang kakaiba kagaya ng sinabi ko sa inyo, masusin nyo lamang na pag-aralan ang makikita nyo sa harapan ng ganitong mga klase ng tunnel na malaliman. Okay, so dahil nandito lang po talaga ang sikreto at ang mga giveaway kung saan tinago mga ka-TH. Okay, so sana malinaw sa inyo yan mga ka-TH Huwag kayong pumasok sa tunnel, dito lang po kayo sa labas, lalo na kung ganitong mayroong mga waterfalls. Okay, so mga ka-TH, ito po ang front view ng waterfalls at ng tunnel mga ka-TH. So ang ginagawa natin pag ganito mga ka-TH ay bababa tayo or pupunta tayo sa harapan ng ganitong plastada mga ka-TH upang makita natin kung ano talaga ang kakaiba. Dahil ang mga Hapon ay mahilig talaga sa mga kakaibang bagay mga ka-TH. So ito rin mga ka-TH ang tandaan ninyo Ang mga Hapon kasi mga ka-TH, ang kanilang pag-uugali, kapag mayroon silang mga bagay na napakinabangan or mga ginamit na bagay, ay nag-iiwan sila dyan ng parang pasasalamat mga ka-TH, which is yan na po yung mga giveaway mga ka-TH. So kagaya dito mga ka-TH sa areang ito, sa tingin nyo ano po ang benefits dito na nakukuha ng mga Hapon nung araw? Diyan po sa may waterfalls niyan mga ka-TH ay maaaring diyan sila naliligo at pumapatong diyan sa may ibabaw ng batong yan. So meaning to say mga ka-TH ay pwede silang maglagay ng isang pasasalamat bago sila umalis diyan sa area na yan mga ka-TH. Okay, so balik tayo mga ka-TH doon sa usapin natin na paghahanap sa mga deposito na mga giveaway sa mga ganitong klase ng area Kasi ang ganitong area kasi mga ka-TH, ito yung mga perfect spot na pinaglalagyan ng mga big volume na treasure mga ka-TH, which means to say is mga bunker or mga imperial site. Kaya nga mga ka-TH
kapag ganitong may mga waterfalls mga katiits ay ito lang po talaga ang pinaka madaling paraan or hanapin natin sa paghanap ng giveaway kasi ang tubig kasi mga katiits, yan po kasi ay isang source of life nila noon, no. Kumbaga yan yung nagbibigay sa kanila ng mga bagay na sa mga pangangailangan nila noon. Kaya nga sabi ko sa inyo, lagi nyong tingnan yung mga ganitong mga parte ng area, no, ng treasure site na mga ganito. Kasi nandito lang po talaga ang mga sikreto mga katiits. Wala itong pinagkaiba mga katiits sa mga prutas, no. Kagaya rin ng prutas, no, na mga may mga giveaway. Kasi sa mga prutas naman mga katiits, kung makakain sila ng mga bunga ng mga prutas at lagi silang nakakain yan or dumadaan dyan sa area na yan, ay naglalagay rin sila ng mga giveaway, no mga katiits. Yun yung tinatawag na parang pasasalamat nila sa isang bagay na napapakinabangan nila. Kagaya rin yan sa mga bukal ng tubig at sa mga water spring mga katiits, no. Kaya sabi ko sa inyo mga katiits, ang paghahanap po talaga ng giveaway mga katiits ay higit na mas mahirap kaysa sa paghahanap ng deposito mga katiits. Yan po ang inyong tatandaan palagi. Pero sa totoo lang mga katiits, no, sa totoo lang, mas mauuna pang maka-hits ng giveaway or maka-bingo ng giveaway ang mga taong nagre-rely lang sa decoding or sa mga pagbasa ng plastada ng area, pag-aaral ng mga marker na nandyan na nakikita nila, no, lalo sa mga kagaya nitong mga area mga katiits. Sabi ko nga mga katiits, sa pagiging isang treasure hunter, mas mainam ang magaling sa observation ng marker, no mga katiits. Ang pagbabasa ng marker mga katiits ay mas mabisa, no mga katiits, kaysa sa paggamit natin ng mga high-tech na gamit mga katiits. So yan po mga katiits ay napatunayan ko sa aking sarili at ng mga tao na aking natulungan, no, na mga nakakuha ng giveaway. So alam nilang lahat yan mga katiits at sila rin po ang makakapagpatunay niyan mga katiits. Okay, so hanggang dito na lang mga katiits. I hope na sana ay mayroon kayong na kuhang idea, no. Dahil yan ang ginagamit ko mga katiits na technique mga katiits. Hindi ako masyadong nagre-rely sa mga ibang paraan ng mga treasure hunter. Okay mga katiits, so hanggang dito na lang po ang ating video, no mga katiits. I hope na sana ay nakuhaan nyo ng kaunting idea, no, ang aking counting video na ito para sa inyo mga katiits. So kita-kita tayo sa muli mga katiits sa mga susunod pa nating video. Maraming salamat.